So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, so kahapon nga po, no, naglabas na nga po ng statement yung ICI. So, sa mga senador, mga kababayan, mukhang ang sigurado lang po talagang arestuhin ngayon, napafailan ng kaso, is si Bong Revilla, si Jinggoy, at saka si Joel Villanueva. Oo. So, ang medyo bad news nga dito mga kababayan, yung iba, pinasa po sa ombudsman ngayon. So, ito yung sabi dito, no? Tingnan nyo to, ha? Ito. Kinakailangang isailalim sa karagdagang pag-aaral o review at case build-up ang mga posibleng kaso laban sa mga dating at kasalukuyang senador na sina Nancy Binay, Grace Poe, Escudero at Mark Villar matapos madawit sa flood control mess o ayon sa ICI. So ngayon, ito galing ABS-CBN to, no? So ngayon mga kababayan kasi, ito, marami talagang umalma na kung bakit nga po itong si Chis Escudero, pinasa lang po sa ombudsman. O, di ba? Alam po kay Harhe ba yan? Yan. Bira ako sa live mo. Ay, thank you po, no? Thank you po. Oo. Salamat. So, ito nga sinasabi ko nga, so, si Keso Kailan. Ito nga yun. Di ba? So, ito yung bad news, mga kababayan. Kasi tinan nyo. Ngayon, alam naman po natin, no, na ang pinaka-partner po talaga ni Saldico, dyan po sa insertion, si Cheese. Pero ngayon, base po sa ICI ngayon, kailangan pang pag-aralan, kailangan pa ng case build-up sa ombudsman. So, ibig sabihin nun, mga kababayan, madidelayed po yung pag-aresto kay Cheese. O, di ba? Ayun ang pinaka... Ayun ang ibig sabihin nito. Di ba tandaan po natin, di ba, nangako yung mga yan. Si PBBM at saka si Boying Rimulya na bago daw mag-December 16, merong senador na makukulong. Kasi tandaan po natin na non-bailable case po ito. Pero ang mukha nga lang po talagang makukulong, yung nasa listahan ngayon, si Bong Revilla, si Jinggoy, at si Joel Villanueva pa lang. So itong mga ibang ito, makang hindi pa, or hindi na. Dalawa lang yun. Hindi na or hindi pa. So alam niyo ba kasi kung ano bang implications nito mga kababayan? Itong mga tao po kasi na to, nagturo kasi sa kanila na sangkot sila sa flood control scandal si Bernardo. Si Yusek Bernardo, di ba? Kaya nga si Bernardo mga kababayan, di ba? Pilit na pilit po talaga na makapasok sa Witness Protection Program at maging state witness. Lahat na nga po sinasabi ni Bernardo Nagsaoli na nga, di ba? At magsasaoli pa nga ng mga pera na sinasabing galing sa flood control. So, ang point dito, mababawasan ang credibility dito si Bernardo. Kasi ibig sabihin nun, ang nagturo nga po kasi kay Cheese, si Bernardo. So, ibig sabihin, walang ebidensya, medyo mahina ebidensya kay Cheese. Pero bakit kay Bong Revilla malakas? Si Bernardo din naman po nagturo nun. Bakit kay Jinggoy Estrada malakas din yung ebidensya? Si Bernardo din naman nagturo nun. Nakuha nyo yung point ko, di ba? So, well, kung ganun, wala tayong magagawa, ganun talaga. O ngayon, mga kababayan, bukod nga po dyan, tuwan-tuwa din po itong si Grace Poe. So sabi dito, no, the ICI recommendation to refer me for further investigation by the Ombudsman is a clear acknowledgement that former Yusek Bernardo allegations against me are false and that is no evidence to support the filing of charges against me. Sabi ito ni Grace Poe. So, ito sinasabi ko ngayon. Nababawasan po ng credibility si Bernardo. Kasi po yung ibang mga tinuro niya, hindi makakasuhan. Posibleng hindi makasuhan. So, mababawasan po ng credibility si Bernardo. Siyempre, pag nabawasan ng credibility,
Baka madama yung iba na natinuro niyang makakasuhan na. Tulad nga po ni Jinggoy at saka ni Bong Revilla. Silang dalawa na naman. Kasi si Joel Villanueva, mga kababayan, yung nagturo naman sa kanya dito, si Alcantara naman yun. Di ba? Oh. Sabi pa dito, oh. This is no surprise to me and to the people who know me because I had always conducted myself with utmost integrity. Grace po. Grace po. Rest assured that I will submit to further investigations by the Ombudsman to the end that the truth will actually be uncovered. So ngayon, ang ibig sabihin nito mga streetwise, no, yung kaso po ng apat na senador po na to, nasa kami na po ni Boying Rimulya. Kung ano ba yung magiging future nila sa flood control scandal. Kasi, in my own opinion, mga kababayan, mas maganda po kasi na sa ICI pa lang may concrete evidence na para tuloy-tuloy po yung kaso. Oo. Tinuro na rin, si Saldico, wala na tayong dapat pag-usapan kay Saldico eh. Kasi talagang kasabot talaga yan si Saldico. Oo. So, ewan ko ba dito? So, ito yung bad news. Oo. Well, sana magbago pa to. Kasi, indications ito na baka makalusot si Kiss eh. Oh. So, ito yung mga ito yung mga tinuro po ni Henry, pangalan nito? Ni Bernardo. O mga pinangalan ng individual ni Yusek Bernardo kaugnay sa anumalyang flood control project. So dito nga si Cheese, si Jinggoy, si Mark Villar, si Saldico, si Bonoan, di ba? Para si Bonoan yung nagiging tulay from senador to kanila. Yung transaksyon, di ba? Okay, si Cabral, si Nancy Binay, si Bong Revilla, si Grace po. Tapos yung mga yung iba. Nakakatawa dito mga kababayan, no? Si Merdad New, tinuro at pinapakasuhan ng ICI na bagban nga po ni Cheese, pero si Cheese hindi kasama. Parang tayo silang big sabihin yun, magaling magtago si Cheese. Di ba? Bagman si Merdad New, pero kasi hindi ko lang alam kasi isa ba to sa mga dahilan kung bakit nag-resign si Babe Singson? Kasi ang bali-balita po kasi kaya daw po nag-resign si Babe Singson nahinaan daw po sa power na binigay daw po sa ICI. So hindi raw po magampanan ng ICI yung kanilang trabaho dahil nga daw po napaka-limited daw ng power nila. So, ayun ba yung rason? Ewan natin, no? And then, mga babae, nakakainis pa kasi dito, kung ebidensya naman yung pag-uusapan kasi, ito ito, tinan nyo ito, SP Keys, 2 beses bumisita sa kamera sa gitna ng BICAM report. Ito, babalikan na natin yung mga ginawa ni Keys. Si Keys Escudero, mga kababayan, tandaan natin, na yung nakawan po na nangyari po dyan sa flood control scandal, nagsisimula po lagi yan sa BICAM. Sino ba yun sa BICAM? Si Grace po, si Saldico, si Cheese Escudero. Di ba? Tama to, di ba? Testimonials, evidence are not enough, di ba? Actually, magiging enough lang talaga yung testimonials kung meron itong kaakibat na dokumento. Kung nag-collaborate po sila. So, ayun yun, di ba? So, ito pa, Ito malupit, no? Pati rin po si Saldico, mga kababayan, in-implicate na rin po si Keys. Diba? Sabi dito, no? House-funded key sectors in 2025, but Escudero pushes for cuts. Ano pa sabihin niya? Hindi. Kasi, tinan niyo, yung PhilHealth, ito kwento ko na lang.
Yung PhilHealth pala mga kababayan, ang nagtanggal pala ng budget sa PhilHealth noong 2025, si Cheese. So meron talagang budget para sa PhilHealth. Gago talaga to si Cheese, no? Dinamay pa yung PhilHealth, di ba? Meron talagang meron na pong budget yung PhilHealth sa House. Pagpasok po sa Senate, may budget pa rin po yung PhilHealth. Pagpasok sa BICAM, wala na. Wala na. Si Cheese pala nagtanggal. At ang nakapagtaka dito, pinagtanggol po yan ni Grace po. Pinagtanggol ni Grace po yan. Nasabi nga ni Grace po kasi mabalig yun, di ba? Mabalig ni Grace po na makinis, di ba? Yung PhilHealth kasi may budget yan eh. Kaya zero budget zero subsidy sila. Ang kinis ng daig ni Ang kinis ng daig ni ang kinis ng leeg ni Grace po, no? So pati tinan nyo pati po si Saldi ko kasi mga babayan, nilaglag na rin po si Kiss kasi. O yan, no, di ba? Nabalita ng Inquirer yan eh. Nakalagay yan sa huling post nga po ni Saldi ko. Puntahan nyo yung huling post ni Saldi ko. Di ba merong Facebook si Saldi ko? Doon siya nakakalat ng katangahan, di ba? Meron siyang huling post, ini-implicate na niya na po yung insertion kay Kiss. Tapos, ito yung malupit. Ito yung pinakamalupit mga babayan, yung insertion ni Kiss, yung 142 billion. Di ba? Yung 142 billion, di ba? Secret in the Senate. The ghastly budget insertions of Kiss Escudero. So, ang malupit dito mga kababayan, no? Dun po sa 142 billion nga po na insertion ni Kiss, ang nakinabang dito, Bulacan. Si Joel, na best friend niya. Tapos, ito malupit. Yung kapatid niya mismo. Si Det Escudero, kapatid niya yan eh. Sino si Det Escudero? Pinsan niya. Hindi, kapatid niya nga pala. So, sino si Det Escudero? Nakamali tuloy ako. So, sino si Det Escudero? Congressman po ng Sorsogon. Okay lang po, no, kay Sandy. Hello po, Sandy Kiambao. Thank you po, no? Thank you po, Sandy Kiambao. Oh. Ayan, no? Sabi dito, ano ba yun? Okay. Escudero linked to Escudero linked to 2 billion construction firm. The Escudero family has been linked to Octagon Concrete Solutions, a construction company now valued 2 billion, reportedly boosted by the government projects in 2024 under the administration of PBBM. So bakit? Records show that Joseph Jan Kirante, husband of 1st District Representative Mari Bernadette Escudero and brother-in-law of Senator Kiss Escudero, served as Chief Financial Officer of Octagon. Dito ba hindi ba nakita ng ICI dito yung conflict of interest ni Cheese? Parang nagtataka ata ako dito kasi tingnan nyo hindi ko lang alam kung nakita ito ng ICI. Na tingnan nyo si Cheese Escudero nga po nag-insert po ng pera, 142 billion. Yung 9 billion dito, dinala niya sa Sorsogon. At ang nakakatawa dito po, sa Sorsogon, may sumalo. Sino yung sumalo? Ito, si Bernadette Escudero, na congressman po ng Sorsogon, na kapatid nga po ni Kiss, na asawa po ng Chief Financial Officer ng Octagon. Na yung Octagon, mga babayan, construction company, na lumaki po yung value na umabot nga po ng 2 billion. So, dun pa lang ba mga kababayan, medyo, hindi ba nakita yung conflict of interest dito? Hindi ba na-dig deeper masyado? Hindi ba nahukay ng ICI ito? So, ang point dito, malamang, ito yung isa sa mga dahilan. Kasi nga po, di ba, ang nireklamo kasi dito ng ibang tao, no, na kaya nga daw po, umalis nga si Babe Singson sa ICI, medyo mahina daw po yung power ng ICI. So, malaki yung chance na may kinalaman yun dito kasi malalaban yung minsan yan yung connection, depende po sa labas ng statement.
So, sa tingin niyo ba, coincidence ba yun? Na nung paglabas ng statement na si Chis Escudero at yung iba pa, ipapasa na lang po sa ombudsman, bigla rin po nag-resign si Dave Singson? Coincidence ba yun? O talagang posible ayun ang dahilan kung bakit nag-resign? So, medyo nakakapag-ngamba ito kasi tinan nyo sa Comelec nga nakalusot. Puta, baka pati ba naman dito makalusot pa yan? Di ba parang, pero mga satang ulo natin dito. So, yan mga ka-streetwise, no? So, kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito, no, dito. Sa nangyari nga po dito po sa bagong update nga po ng ICI, na wala eh. Wala talaga eh. Isama mo pa si Mark Villar. Si Mark Villar, paano nangyari yun? Siya yung DPW secretary tapos wala siyang alam? Come on. So, wala tayong magagawa dito. So, aasa na lang po tayo ngayon kay Boying Rimulya. Ano lang eh. So, sana kay Ombudsman Boying Rimulya, sana di siya makalusot, no? So, yun mga kababayan, so kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito sa development nga po nangyari sa ICI? Well, para sa akin, medyo okay na sa akin na makakita po tayo ng mga senador na makukulong bago matapos ang December. Di ba? Pero, syempre, bad news pa rin po na baka makalusot naman po yung iba. Di ba? So, ganun talaga, di ba? So, yun po, no? So, kayo po, nung masabi nyo nga po dito, so, pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yun po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, hindi nyo makalabisan, pa-share na po ng video po na to, no?